ulit dito ng Saturday. So, ayun nga, nanaginip ako na nakita ko yung sarili ko na nakahiga. Patay talaga siya ng buhay. Tapos, kasi nung mga following days, bago ko mapanaginipan yung sarili ko, tinatanong ko kasi, di ba namatayan kami ng pamatay? Sabi ko, Lord, ano bang feeling nila tatay, na ngayong patay na sila? Ano kaya yung feeling nila ngayon na wala na sila dito sa mundo na to? Lagi kong pino-question, kamusta na ba si tatay, yung lolo ko? Kamusta na ba siya? Ano na bang nangyayari sa kanya ngayon? Kasama niyo na po ba siya? Ganun, hindi na yung mga nasa isip ko. Kino-question ko si Lord, di sinagot ako, pinatay niya yung sarili ko. Kaya sabi ko, ay grabe naman answered prayer ko, Lord, pinatay mo agad yung sarili ko. Tapos sabi ko, tapos nung sa panaginip ko na yun, parang sabi sa akin, si Lord kausap ko sabi ni Lord, tawag dito, bakit, ayan na yung tinatanong mo sa akin, sinagot ko na sa'yo. Tapos maya sabi ko, hala Lord, ayoko pang mamatay, hindi pa ako ready. Pero nung mga pukoy pa ako, sabi ko, sige, ready na ako, continue na ako, napapagod na ako kasi anxiety, yung paka-expect ng gano'n. Sabi ko, sige Lord, continue na ako. Pero nung nandun ka na, hindi ka pa pala talaga tunay na handang mamatay. Sabi ko, joke lang, Lord. Nagjo-joke lang ako, ayoko pang mamatay. Tapos nung araw nung oras na yun, merong liwanag, parang papalapit siya sa akin. Sabi ko, Lord, ayoko pang mamatay. Tapos nagising ako. Tapos yung partner ko katabi ko, nakasway siya sa akin. Sabi ko, hala, patay na ba ako? Tapos mukiti siya sa akin. Sabi sa ng partner ko, bakit? Sabi ko, wala. Tapos tumayo ako. Umihi ako, sabi ko, pag ako hindi umihi dito, ibig sabihin, baka wala na akong buhay. Nakaihi ako. Sabi ko, Lord, buhay ako, kaya mapatay talaga ako. Nananaginip po ako, sabi ko, yung pala, dito, kahit sabihin mo sa sarili mo na, handa ka ng bumakay, kung nandun ka na sa sitwasyon, hindi ka pa talaga handang bumakay. Sabi ko, thank you pa rin, Lord, sa panibagong buhay na binigay mo po sa akin ulit. Ayun, so yun nga, matalas ako nakanaginip. Kahit nung pagkapatay ng lolo ko, sabi ko kay nanay, nanaginip ako, patay na daw si tatay. Tapos pinipray over siya ng mga ka-sister mo. Tapos yung last day na ni tatay, nakita ko na pinipray over talaga sila, nila Sister Jenny, lahat ng mga ka-sister. Sabi ko, Nay, yung panaginip ko na mamatay ko si tatay. Pero kinabukasan nun, namatay talaga si tatay. Dahil araw na yun, sabi ko sa'yo, yung panaginip ko mamatay na si tatay. Sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, kaya every time na matanaginip ako ng mga ganyan, sabi ko, hindi ko yung father sa kanya. Sabi ko, huwag ko na muna mag-casting kasi yung panaginip ko, alam mo naman minsan totoo, minsan hindi. Tapos, pero nanaginip na lang, sabi ko ako, sunod-sunod yung panaginip ko. Nanaginip naman ako na nasusunod daw yung bahay. Nung bahay namin sa partner ko sa Pilihan. Kaya alis kami ng araw na para mag-outing, walang tao sa bahay. Sabi ko, sobrang init yung pakiramdam kasi papalapit yung apoy sa'yo. Tapos nung outing na namin, yung araw na yun, nilalagnat ako, sobrang init ko. Kaya sabi ko, ito pa yung panaginip ko na nararamdaman ko. Sobrang init ko. Tapos kinuwento ko yung kay brother, sabi si brother, may gift of mga prophecy. Kami kinatawag sa akin si brother. Sabi niya, may mga gift of prophecy ka na nakikita mo agad na pwede mo si-cast out agad yung mga pwede mo mapanaginip. Kaya ayun, sabi niya, pag-pray na lang, punta ka lang dito. Kaya sabi ni brother, yung kinuha ni Lord sa'yo, pinakita niya yung sarili mo na namatay ka, mag-offer ka kay amang tao. Kasi pumunta ako, sabi ko, tutuparin ko yung pangako ko sa'yo, Lord, na babalik ka sa prayer. So ayun, maraming salamat kay Lord. Siya talaga yung tunay na buhay. Tandaan niyo, kung dito nagsasalita ako ng ganito, hindi ako yung magaling dito kung hindi lagi si Lord. Wala ako dito kung hindi dahil kay Lord. Yan po lagi natin tatandaan lahat. Wala tayong lahat dito. Hindi tayo magaling magsalita. Hindi tayo iingatan kung wala po. So, ayun, maraming salamat kay Uncle.
At na-feel ko ulit kanina, kasi yung presence kanina, sabi ni Brother Dominic, ikaw yung nagsasalita. Sabi ko, brother, baka di pa ako ready, magpapasalamat na lang ako. Sabi niya, hindi, kaya mo yan, magaling mo yan. Kaya ka naman ng gift of thanks, sabi ng lalong sabi ko, sige. Tapos, yung banda dito pa lang, sabi ko, wala, kumakasunod na lang gift ko. Sabi ko, bala na kayo, Lord, kayo na bahala na magpasok kung gusto mo ulit akong gamitin. Kasi lang ko sasabihin sa inyo, hindi po ako mabuting tao. Lahat tayo masamang tao na nagpapakabuti lamang para sa kanya. So ayun, maraming salamat. Happy 11th anniversary. Thank you at lagi kayo nandito. At lagi nyo kami naaalala yung pagdasal ng mga kabataan. Maraming salamat. Yun lang po.